Okay, ang bata kawawa. Sa isang kalsada sa Puerto Princesa City, Palawan, makikita ang isang babae na nakahiga sa kalsada habang pinalilibutan ng mga residente. Ayun nga yung BBO, nakagalaw ng dalawang kamay. Ang babae kasi, inabutan na pala ng panganganak sa daan. Nag-aabang ako ng tricycle na masakyan, wala talaga kami makuha. Ilang sandali pa, dumating ang mga tauhan ng City Health Office ng lugar. Kasamang iba pang residente, tulong-tulong nilang tinakpan ng babae habang nanganganak. Inabot po ng panganganak yung aming pasyente. Sa Lemery, Batangas, isang dalagita naman ang inabutan na rin ng panganganak sa kalsada. Anak na, hindi na pa sa hospital. Labas na naman ang bata. Tulong-tulong ang mga residente sa pagpapaanak sa babae na 16 na taong gulang lang pala. Sayang po. Nandini po kami sa labas. Inabot po. Inabot po ang pasyente ng panganganak. Habang nasa tricycle daw sila, lumalabas na yung ulo ng bata. Buti na lang daw naka-diaper. Hanggat inabutan na siya ng panganganak dito mismo sa lugar na to. So, can you imagine yung takot ng bata at pati yung sakit na kanyang naranasan habang nanganganak dito sa gilid ng kalsada? Maririnig din sa video na tinanggihan di umano ng ospital ang buntis. Galing po sila ng emergency. Alam po nila na manganganak na po ang aming pasyente. Pinalabas po nila. Tama po ba ang ginawa nilang ito? Ayan po. Ignaleg po yan. Nandito po kami sa kalsada. Nasa kalsada po siya nanganganak. Ng Diyos ko. Ari po ang bata. Ayan po ang bata. Sa Cebu City, nanganak din sa bangketa ang isang ginang. Pero binawian siya ng buhay matapos di umanong tumangging magpadala sa ospital. Ang kanyang sanggol namatay rin bago pa man mailabas sa sinapupunan. Ano ang kwento sa likod ng mga insidenteng ito? Anak na, hindi na pa sa hospital. Okay, ang bata kawawa. Nabibigyan ba ng access sa maternal health care ang mga tulad nilang nagsilang sa lansangan? Bandang alas 7 ng umaga nitong October 8 sa Puerto Princesa City, Palawan, isang babaeng nakahiga ang pinalilibutan ng mga tao sa kalsada. Okay, ang bata kawawa. Manganganak na pala noong mga sandaling yon ang 31 taong gulang na si Jennifer Persa. Ayun nga yung BBO, nakagalaw ng dalawang kamay. Mabuti na lang daw at agad na dumating ang responde mula sa City Health Office ng lugar. Kasamang ilang residente, tulong-tulong nilang tinakpan ng puting kumot si Jennifer. Habang ang isang nagmagandang loob na babae, inalalayan si Jennifer habang nanganganak. Ayun nga yung BBO, nakagalaw ng dalawang kamay. Maya-maya pa, maririnig na ang iyak ng kanyang sanggol. Lumabas yung bata, mababa lang. Ay kung nakatayo siya na gano'n, Malusog din na bibi. Oo, malaki. Pagkatapos manganak ni Jennifer, Swerte niya siya kahit sa kalsada. Nakaraos din. agad binuhat ng City Health Officer ang sanggol at ipinatong sa lamesa para linisin. Isang linggo matapos ang panganganak ni Jennifer, kinumusta namin ang mag-ina. Kwento niya, October 14 pa raw ang nakatakda niyang due date ng panganganak. Okay, ang bata kawawa. Pero habang nagtitinda ang kanyang asawa ng kakanin sa terminal noong umaga ng October 8, bigla na lang sumakit ang kanyang tiyan kaya sinubukan na nilang tumakbo sa ospital. Pero bago pa man makarating sa pagamutan, inabutan na siya ng panganganak sa kalsada. Hindi ko na po nakikilanin, ma'am. Pagdating ng mga 5:58 po, nagsabi na po ako ng sister na magkibad na lang po ako ng short. Lalabas na po yung bata. Sakto po na pag-upo ko po. Labas na yung bata. Wala na po kung ibang inisip nun, ma'am. Parang wala na rin ba kung wala na akong maisip na kung ano pang gawin ko. Sakit na po yung naramdaman ko. Naisip ko na lang po talaga yung ma'am. Higa na lang na para mailabas na yung bata.
Matapos makapanganak, hindi raw muna nagpadala sa ospital si Jennifer. Inaalala raw niya kasi ang gastos. Ano rin, siyempre, handa rin naman po kami. Kaya lang, siyempre po, pagod pa rin po yung pagba na hindi natin masabi kung magkano yung gastos. Kaya pansamantala muna siyang pinatuloy sa bahay ng isang residente. Yung number one pong tumulong po talaga, yung nag-akay po sa kanya, ma'am, yung may-ari po ng tindahan po doon, siya po yung nag-alala, kung lumabas na po yung bata, siya na po nag-alalay po sa kanya dito sa school. Nahanap din namin ang barangay health worker na tumulong kay Jennifer habang nanganganak. Kwento ni Lolita Reyes. Pagdating ko doon, ang bata nakalabas na rin. Pati nga tuwas ko nanginginig. Sabi ko, ano ba itong gagawin ko? Ay, kung dumating na ang hero, yung na kalma na yung kabako kasi andyan na yung hero. At nang maisilang ni Jennifer ang sanggol, tumulong na rin siya sa paglilinis sa bata. Oh, may lupa. Ay, nalaglag din talaga sa lupa. Sabi ko sa mga anak ko, kuha kayo ng power para sa ilagay natin. Kasi yung mga buhangin naman yung katawan ng bata, pati sa ulo niya. Makalipas ang isang linggo, October 16, 2024, sinamahan ng barangay health worker na si Lolita ang mag-ina para mapacheck up sa barangay health center sa kanilang lugar. Hello! Kumusta? Okay lang ba yung nararamdaman mo? Ano nangyari? Kasi diba, ang advice ko sa'yo ni Papalangga na kung ano yung mga sign na ito ay mga anak na. Diba? Nagulat ako nung nanganak ka na nandoon sa kalsada. Wala namang wala ka naman nagdugo, wala na rin. Kumusta naman yung tiyan mo, hindi naman masakit. Matapos suriin si Jennifer, sumunod naman chinek up ang kanyang sanggol. Ilan ang timbang nito? Ha? 2.4. Palangga, ibig sabihin, kung 2.4, sabihin kulang siya sa timbang. Tinatawag namin yung low birth weight. Ang nito, kailangan natin siyang painumin ng ferrosulfate. Bali, i-maintain natin siya ng ferrosulfate na sa loob ng 6 na buwan. Para sa maging maayos yung development ng kanyang utak. Kasi ibig sabihin nito, kapag kulang sa timbang, siya ay considered, siya ay parang premature din. Kulang pa yung development ng utak niya. Kaya kailangan niya ng iron. I-check natin. Napag-alamang kulang sa timbang ang sanggol. Kumusta naman yung pag-baby niya, Ben? Malakas naman. Okay naman. Pareho namang minomonitor ng barangay at ng City Social Welfare Development Office o CSWDO ng Puerto Princesa sina Jennifer at kanyang bagong silang na sanggol. Nagpapasalamat rin po kami sa mga tao pong tumulong sa amin na kahit po namin sa kilala at bago pong mga kaibigan na talaga pong taos puso nila po kaming tinulungan. Inabot po ng panganganak yung aming pasyente. Gaya ni Jennifer, sa kalsada na rin biglang napaanak ang menor de edad na itinago namin sa pangalang Hazel. Nilagyan lang siya ng karton bilang pansapin at tinakpan ng kumot habang nanganganak sa daan. Leg na leg po yan. Nandito po kami sa kalsada. Nasa kalsada po siya nanganganak. Ng Diyos ko. Ari po ang bata. Ayan po ang bata. Maririnig din sa video ng sinabing tinanggihan di umano ng isang ospital si Hazel. Yan. Alam po nila na manganganak na po ang aming pasyente. Pinalabas po nila. Tama po ba ang ginawa nilang ito? Ayan po. Nandini po kami sa labas. Inabot po ang pasyente ng panganganak. Ari po. Diyos ko, thank you, Lord. Pagkalabas ng sanggol, binuhat ng mga residente si Hazel pauwi sa kanilang bahay para makapagpahinga. Ayan po. Kinabukasan, dinala si Hazel sa ospital para masuri pati na ang kanyang bagong panganak na sanggol. Maraming salamat po. Isang linggo matapos ang panganganak ni Hazel, pinuntahan ng Reporter's Notebook ang mag-inang Hazel at baby Cheska, hindi niya tunay na pangalan.
Tumangging magbigay ng panayam si Hazel dahil daw sa tromang naranasan niya habang nanganganak sa kalsada. Pero nakausap namin ang kanyang ina na itatago namin sa pangalang Elena. Dito namin nalaman na nagpositibo pala sa COVID-19 si Hazel kaya tinanggihan siya ng ospital. Pinalabas daw si nasabi yun nga daw positive sa COVID. Pero habang papauwi, bigla raw pumutok ang panubigan ni Hazel kaya bumaba siya sa sinasakyang tricycle. At sa maruming kalsada na nanganak. Habang nasa tricycle daw sila, lumalabas na yung ulo ng bata. Buti na lang daw naka-diaper hanggat inabutan na siya ng panganganak dito mismo sa lugar na to. So, can you imagine yung takot ng bata at pati yung sakit na kanyang naranasan habang nanganganak dito sa gilid ng kalsada? Hindi raw malilimutan ni Elena ang nasaksihan niyang paghihirap ng anak habang nanganganak sa kalsada. Violet na po siya. Hindi ko nga ho alam kung ano hong gagawin ko. Sabi ko, anak, laksan man loob mo. Masakit po. Bilang ina ho, na hindi ko malaho na ipag-anong anak ko. Ayan po ang bata, yan! Nanganganak ho, nasa kalsada ho kami. Sabi ko nga ho, bakit ngayon ang hospitals dito? Inaman ho ay para sa mahirap. Bakit ho naman ginaya ng anak ko na parang aso? Hirap na hirap ho yung bata na anong yun. Nandini ho nanganganak sa labas na ito. Tama po bang palabasin nilang pasyenteng ito? Buhay po to ng tao, buhay po na mag-ina. Hindi po dapat nila ginawa yon. Ayan po, nasa kalsada pa po yan. Sa akin lang po, yung oras na yun ho, ay naano ho si at saka yung bata, hindi ka parehas silang patay. Nagmakaawa na ako sa inyo! Ba't di yun intindihan pasyente ko? Alam po nila na manganganak na po ang aming pasyente. Pinalabas po nila. Tama po ba ang ginawa nilang ito? Ayan po. Nandini po kami sa labas. Inabot po ang pasyente ng panganganak. Hari po. Nahanap din namin ang iba pang residenteng tumulong kay Hazel habang nanganganak sa kalsada. Kwento ni Sheila, inakala nilang patay na ang sanggol dahil nangingitim na ang ulo nito. Hanggang sa ginanon-ganon ko na lang po yung dibdib. Hanggang sa inalog-alog ko, tinagilid. Pinisil ko po ilong hanggang sa umiyak na po siya. Diyos ko, thank you Lord! Parang doon po kami nabuhayan nung narinig po namin na umiyak yung bata. So, hindi umiiyak yung bata nung Opo, nung makalabas lumabas? po, hindi po agad umiyak. Inalog-alog ko po hanggang sa inano ko po yung bunganga, pinisil ko po yung ilong, para lang po umiyak yung baby. Siguro kung natagalan pa po ng mga kalahating oras, ganyan siguro po, ang batang yun, patay na po. Dahil menor de edad, delikado ang panganganak ni Hazel, lalo pa kung nasa labas ng maternity clinic o ng ospital. Ayon sa isang OB-gynecologist, maraming problemang pangkalusugan ang pwedeng mangyari sa mga batang ina. 2 hanggang 5 beses na mas mataas ang risk na mamamatay sa panganganak ang batang ina kumpara sa mga adult mothers. Habang ang sanggol mula sa batang ina naman ay 3 beses na mas mataas ang risk na bawian ng buhay kumpara sa mga ipinanganak ng mga adult mothers. Kapag teenager po kasi, they are already categorized under the high-risk group now because of their age. Marami pong risks and potential complications for anyone in general actually who delivers outside of a controlled environment. Malaki rin daw ang tsansa na maimpeksyon ng sinumang nanganak sa maruming lugar, gaya na lang ng kalsada. Yung pagkakaroon po ng sepsis, yung sa mother, dahil exposed po siya. Open wound po kasi is gusto ng mga bacteria na pinupuntahan po yun, na pwedeng magkaroon ng infection. Pinuntahan ng Reporter's Notebook ang ospital na tumanggi o manong tumanggap kay Hazel. Tao po. Hi. Good afternoon po. I'm Maki Pulido po from GMA 7. Kasama ko po yung mga taga-Reporter's Notebook. Okay lang ho. Wala mo ng video. Ang nakausap natin ay yung officer in charge ng ospital. Sabi niya, hindi pa raw sila makapagbigay ng pahayag kasi ang gustong makausap muna, bago sila magbigay ng pahayag, ang gusto munang makausap ng medical director ay yung mismong doktor na tumingin dun sa bata na malapit ng manganak. Ang problema, yung doktor na yon
out of town daw. Walang may bigay na dahilan pero basta out of town daw at hindi pa raw nila masabi kung kailan babalik. Makalipas ang 3 buwan, muli naming kinumusta si Hazel at baby Cheska. Ayon kay Elena, naging mabuti naman daw ang kalagayan ni na Hazel at baby Cheska matapos ang panganganak. Wala naman po siyang naging sakit, hindi naman po siya nabaynat, kahit anong wala po sa kanya. Okay naman po siya. Naging healthy naman po ang mag-ina. Kahit sabihin niya po na kami hindi siya nagpapadide. Okay naman po yung bata, malusog naman po. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw sumasailalim sa newborn screening si baby Cheska. Hindi naman ho namin magampanan po yun dahil kulang nga po sa budget. Kaya hindi ho namin napaano yung bata. Samantala, nagpaabot din ng kaunting tulong ang aming programa para sa mag-inang Hazel at Cheska. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon nakakaligtas ang mga nanganganak at sanggol na isinisilang sa lansangan. Gaya na lang na nangyari sa isang ina sa Cebu City na itatago namin sa pangalang Lorna. Wala nang buhay ng madatnan ng kanyang mga kaibigan at kinakasama si Lorna at ang kanyang bagong silang na sanggol sa gilid ng kalsada. Dito rin kasi sila nakatira sa lansangan. Ayon sa isang traffic enforcer na nakasaksi, nanganganak daw si Lorna sa estero bago siya bawian ng buhay. Kita man ang mga bata, nagpupuna sa endere ba pagkagawas, pero wala lagkong ng bata, sir. Oto, na ay nurse, abot, gimor-gipos, gamay ni gawas. Gawas. Paggawas, sir, matubat na yun ng bata niya. Ang umbilical cord niya, gikan sa tingyan ko, Sinubukan pa raw dalhin sa ospital ng mga rumisponde si Lorna, pero tumanggi siyang magpadala sa ospital. Kaya na ako, ginawa na ako. Naman yun niya ang mga doktor. Ay, kuhan na. Martahan ra ko ninyo, katapisan ra ko ninyo. Inaog na lang ko. Dito na raw pinapirma ang pasyente ng waiver form na magpapatunay ng kanyang pagtanggi. Pero ilang oras pa ang lumipas, binawian na ng buhay si Lorna, pati na rin ang kanyang bagong silang na sanggol. Kahit mag-refuse yung pasyente kung dinala agad nila. Siguro may may chance. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office para malaman kung ano nga ba ang nangyari sa kasong ito at ano nga ba ang protocol sakaling pumirma ng waiver o tumangging magpadala sa ospital ang pasyente. Pero hanggang ngayon, hindi pa sila sumasagot sa amin. Ikinonsulta rin namin sa isang OB gynecologist kung ano nga ba ang posibleng ikinamatay ni Lorna habang nanganganak sa kalsada. Most obvious there would be the blood loss. The second would be the infection. Remember, the baby was delivered, but the placenta was not. So postpartum hemorrhage could have led to the death of this mom. There's a lot of issues that needs to be addressed in that scenario. The best thing that they did was really to immediately respond to the most urgent need, which was to bring her to the hospital, give resuscitation methods. Sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA nitong 2023, tumaas ang bilang ng mga babaeng namamatay dahil sa panganganak. Noong 2021, mahigit 1,000 ang naitalang maternal deaths. Ibig sabihin, 4 kada araw ang namamatay habang nanganganak. Umabot naman ng mahigit 2,000 maternal deaths ang naitala noong 2022. Katumbas yan ng 7 inang namamatay kada araw habang nanganganak. Sa pag-aaral naman ng United Nations Population Fund Philippines, 1 kada 10 buntis ang hindi nanganganak sa mga health facility at hindi natitignan ng mga skilled healthcare personnel. Kung tutuusin, may programa naman ang Department of Health o DOH para magkaroon ng access sa mga serbisyo at pasilidad ang mga nadadalang tao para sa ligtas nilang pagbubuntis at panganganak, anuman ang estado nila sa buhay. O ang National Safe Motherhood Program o NSMP. Unfortunately, the gap is translating these programs into something that is relatable to the target population, no? Especially the indigent patients, because we have to remember Class C, Class D, they really need that special care.
Sinubukan din namin kunan ng pahayag ng Department of Health o DOH tungkol sa kanilang programa para sa mga buntis. Pero hindi sila nagpaunlak ng panayam. Sa kabila ng mga programa ng pamahalaan para maprotektahan ng mga buntis at bagong silang na sanggol, papataas pa rin ang kaso ng mga namamatay tulad na nangyari kay Lorna at kanyang sanggol. Kaya dapat lang na magkaroon ng epektibong programa para sa kanila dahil sa bawat minuto na wala ang nanganganak sa tamang pasilidad, parehong nasa bingit ng kamatayan ang mag-ina. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.